Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, June 25th, 2024. Ayan, so medyo pumahato na yata si PSE natin ha. First time natin makita, meron tayong maliit na net foreign buy dito sa market. Akala ko net foreign sell kanina. So nag-net foreign buy tayo ng 28.94 million naman. Ayan, so pag-usapan ulit natin yung ating mga PSE stock trendings. So nag-close tayo, medyo good vibes ha. 6,299.05. So, malit lang naman, 0.42%. Pero pansin mo yung trending stocks natin, puro blue chips. So, nandiyan si ASN, si AGI, si Ali, at saka si GGS naman natin. So, ibig sabihin, maraming mga big caps. So, nakikita ko dito si ICT, umakyat. Si Ali, umakyat din siya. SMPH hindi masyadong gumalaw. So medyo maraming mga big caps yung naggalawan for today's trading natin, which is good news. Mukhang nakakalimutan na yata yung negative news natin dun sa South China Sea. Kasi kahit papano, sabi natin, may maliit na pumasok po na foreigners dito sa market natin. So bukas malalaman natin kung itong malaking candle na to is shakeout lang talaga siya kasi laki naman ng shakeout na yan kasi and then medyo malapit na rin siya dito sa MA9 at saka MA20. So yun yung magpapakita kung didiretso tayo sa double bottom or magda-downtrend pa rin si PSE markets naman natin. Okay? So konting pasada tayo dito sa mga stocks natin. Good vibes tayo. Medyo okay yung galaw. ASN, okay, so marami yatang may post tungkol kay ASEN. So nag-up siya ngayon 2.56% and meron siyang net foreign buy 22.71 million net foreign buy. So medyo nag-ano siya, di ba? Nakaya niya yung sa bandang taas na support. So hopefully pag bumawi si PSE, tumuloy-tuloy yung ibang stocks natin. Tapos si Plus, medyo worried tayo sa kanya kahapon kasi 40 million yung net foreign sell pero halos bumalik yung kalahati. So nag-bounce siya. Laki ng bounce na ito. 6.92% from drop na 12% kahapon, no? Halos kalahati o more than half. So meron siya net foreign buy na 20.89 billion. Ayan, ang shakeout lang yata itong si Plus natin. So ayun na, di ba? So ito na yung araw na hindi ko napansin yung market cap niya kung bago siya. So pero sa mga naka-monitor, most likely, di ba? Kasi ito yung araw daw na ilalabas yung shares ng previous na investor naman niya. Okay, so good. At least paano may sumalo, kaya hindi na masyadong bumagsak. Tapos si AGI, pero ito si AGI, nag-drop pa rin to, di ba? Negative, hindi siya lumabas dito. Si Aboitiz, so nag-drop din pala ng 3%. So AGI nag-drop ng negative 3.33% and okay, net foreign sale pa rin 25.02 million. So pero tingin natin, marami sa mga stocks natin during this time is undervalued. So isa siguro to si AGI kaya pinag-uusapan na siya dito sa trending stocks natin. So mamaya silipin natin yung price kasi 52 weeks low yata si AGI. Tapos si Ayala, ayan, nag-bounce siya ng konti, 3.79%. And ayun, bumalik ng konti, 158.04 million net foreign buy. So, ewan ko lang kung ito yung, kasi ongoing pa rin yung ano niya yung share buyback, di ba? Yun yung usapan natin sa kanya kapon. Tapos si ATN natin, okay, ang dami nakabantay dito. Kasi pa-uptrend siya, di ba? So, 1.61%. Tingnan natin. Baka ito na yung inaantay niya na breakout bukas. Tapos si GGS natin, maganda nga po yung swing niya. So, ito naman medyo battered din tong stocks na to. 6.27%. 50% discount daw to sabi ni si CL Financial yata yon based sa valuation niya. So, meron siyang net foreign buy na 26.12 million naman. Okay? So, good vibes yung majority ng big caps. Ayan. So, disclaimer pa rin guys. As usual, yung mga bago dito sa channel natin. Pakibasa na lang po ng maigi. So, sabi natin yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. As usual, due diligence na lang po. Ikaw na lang po bahala mag-decide kung anong stocks yung gusto mong bili naman. And then follow mo po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa trading stocks review or kung gusto mo naman, join ka dito sa trading group natin. So meron po yan, meron tayong community. So yung mga nakasubscribe,
maraming salamat sa usual viewers natin. May na yata yung view natin kapon. So siguro mas maganda ngayon kasi good vibes yung market, yung ating mga trending stocks, company review. So meron tayong bagong IPO So July yung kanyang offer, di ba? So si XG, di ba? Next Gen na company. Profit or loss, yung ating mga sample trades, basic indicators, mga technical analysis, building yung fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating mga PSE stock market studies. So sa crypto, naku, yari yata yung mga cryptonautics natin. Nag-drop siya ng 59K, di ba? Kanina umaga, hindi ko lang alam. Hindi ko napansin ngayon kung umakyat na siya. Mamaya silipin natin yan. So follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para naman sa mga late earn games natin. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. So follow mo na lang po. Or dito sa Facebook page para updated ko po pag meron tayong post. Bunigipig, yung mga articles natin dito sa local market sa US at saka dito sa bandang crypto. Check na lang po yan. Tapos, tignan natin yung mga news dito sa Twitter natin. Okay, so net foreign buying tayo. Ayan, confirm. Net foreign buy, 28.94 million. So, nung umaga, ayaw ko, napansin mo, umabot na siya ng 100 million. Tapos, second half, negative 30 million. Tapos, hindi ko na nakita yung closing. Ayan, nag-positive pala siya. 28.94 million. So, binanalan siguro itong si Ali kasi nag more than 100 million yung ano niya net foreign buy. Okay? So panalo sa dito sa list natin yung ating services. Nag-up siya ng 2.25%. Next is property. Nagbabounce na sila, di ba? 1.47%. Pero drop si yung mga big caps natin, si holding firms. 0.92% loss. Si mining na rin, hindi masyadong gumalaw. 0.17%. So SM Prime list thrice oversubscribed. 25 billion bonds on bourse. Ayan, so di ba ito yung parang ano niya, capital raising. Ayan, so okay naman siya. Winners and losers ngayong araw, June 25th. So panalo yung Villar Stocks, si Rason, si ICT yan, si GGS, Gokong Way, and medyo drop si Mayna, yung ating mga SM group of companies, at saka si Aboitiz Equity Ventures, di ba? Nag-drop po siya. Okay, so pinakamayaman si layo ng lamang ni Mr. Villar, 77 billion peso. So pinakamayaman na tao sa Pilipinas o si Pacquiao yung pinakamayaman. Siya yung pinakamayaman dito sa mga stocks natin. Foreign funds bought. So ito yung mga binili, CBC, PNB, SLF, ASN, CREC, SCC, CNPF, FCG, Costco, GGS, Ali A REITs, Globe at saka si Converge. Ito naman yung mga binenta, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, AP, FGen, FPH, Mer, Manila Water, DNL, FB, Jollibee, Keeper, Monde, AC, Aboitiz, AGI, DMC, Script, RCRTel, DFNN at saka si Cebu Pacific. Ayan. Security Bank. Ano ba inahantay yung Security Bank? Padrap pa rin to. Increase bonds commercial papers to 200 billion peso. PINMA. Lagi ko nababasa itong si PINMA. Pero hindi yata umakyat yung price nito. Led by Ramon Del Rosario is exploring investments in solar-powered irrigation system and cold storage facilities to address critical needs in the agriculture sector naman. So East Coast Volcan, magpapalit ng pangalan, lagi nagpapalit to. East Coast Volcan Mining Corporation na siya. So Asian Equities gain kanina, umaga, share buyback, Robinsons, Aboitiz at saka si Ali. So kanina umaga, good vibes yung market. Pietsa, nag-bounce na rin siya, no? On track to complete Cebu's Emerald Bay result by July. XG, approved for July 16. Planning to raise 478 million. Proceeds will fund solar and wind project. Usong-usong mga solar natin. EMI plans a 6.5 billion capex for 2024. BSP, ayan. So ito yung magandang abangan to. Kung magbabawas ba or steady lang si Bangko Sentral ng Pilipinas kasi June 27. Taas pa rin kasi ayaw bawasan yung interest rates kaya pati pati yung luya, di ba? 200 pesos per kilo na siya. OGP reports fatality at BBPO
mine. Ayan, so may nangyari pala doon sa isang employee. Shell Page sees B2Men business growing by at least 10%. S&P Global tempered GDP outlook. So 5.9% tayo for this year and to 6.1% by 2025 naman. Tapos yung pinabantay natin na si Nvidia, ayan, sale na. So Nvidia stocks falls 1% after hours after tumbling 6.7%. So bumagsak siya. So siguro overbought na rin 'to si Nvidia natin. So Bitcoin din kanina umaga is slump more than 6% to about 59,400. Ayan, bargain ulit siya si crypto. Philippines GDP growth is expected at 6%, plus down 12% ahead of laki pa. Ito pala 1.65 billion yung kanyang listing. So, sinalo na. Pero 20 million lang yung sumalo kanina. So, tignan natin kung ano mangyayari sa kanya bukas. Jollibee hit by massive data leak. Ang daming hackers ngayon, no? So, pati sa Federal Reserve sa US, mahak din. Ayan, so Phil Rich, yung mga galawang kahapon. US market kagabi is mixed. So, merong mapula, si Nasdaq, gawa yan siguro ni Nvidia. And then, si Dow Jones natin is up siya ng 0.67. Pero yung EPHE natin, up siya kagabi ng 1.56%. So, siguro kaya, kahit ngayon, hanggang ngayon is medyo good vibes pa rin naman siya. Okay? So, patalastas ulit. Ayan guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto pong sumali sa trading group, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito. So, open naman siya anytime po. Sa ano lang to Philippine markets. Yung crypto, ewan ko, ba't minsan nakabukas yung crypto na Patreon natin. Pero ano yan, dito lang po sa Philippine markets. Okay? So, double check mo na lang yan. Mukhang marami tayong maganda mga trades ngayon na darating. Pabalik yung itsura nitong si PSE natin. So, okay. So, ang titignan natin, hindi na yung sideways downtrend na yung babantayan natin dito sa market. So, ganyan yung itsura. So, nagkaroon tayo ng temporary support dito sa 6,100. So, ang tanong dyan, June, July, bago yung ating ghost month, kakayanin ba natin bumalik sa 6,400 later? Mas maganda tignan pag 6,400 or medyo makalampas tayo ng 6,500 para balik tayo doon sa sideways na condition market. So, 2 days na, no, na berde yung market natin. Pero yung pinaka-overall picture natin is bearish pa rin naman siya, syempre. At least, ngayon, meron tayong nakikita na 28.94 million na net foreign buy sa market. So 0.42% yung ginalaw niya. And meron siyang konting optimism kasi nagkaroon siya ng gap up. So kung medyo for the coming few days, siguro 3 days na green and then pull back, bantay natin itong gap na to kasi pwedeng dyan magkaroon ng close the gap ulit, di ba? Pag medyo mahina yung market. So yung mga winners natin for today, ICT. So halos nakabalik na si ICT, lakas talaga. 4.53%, si Ali 3.79, nag-breakout si Ali natin. Tapos sino pa? GGS. Pero sagad-sagaran naman si GGS natin, pero okay na. 6%. Tapos sino pa sa big caps? ASEN, 2.56. Si Globe, okay, kaya pala pinag-usapan si ASEN. Maganda yung chart. Si Globo, pa-breakout din siya. Tapos sino pa? Okay, wala na. So sa mga big caps, ang lumagapak pa rin itong si AGI. So parang hindi pa rin siya tapos, 3%. SM, 1.49. Aboitiz Equity Ventures, may na din. 3.11. Drop, si Bloom, 1.7 yun, pa-break na naman support si Bloom natin. Hina pa rin yung iba, no? Converge, okay, nag-pause, negative 1.11%. Okay? So yun yung mga big caps. Pag-usapan naman natin yung ating mga trending stocks o yung mga medyo malalaki yung galaw. So yung may volume na lang kasi walang volume si ECP. Si Plus, ayan, so 6.92%, lumaban. Double Dragon, pabalik siya. 6.73, GGS, Balay, buhay si Balay meron siyang 3 trades. 5.81%, PSR, ito medyo lumalaban na. 5.48%, STN, okay, ganda ng galaw ni STN. 4%, Aslag,
Okay, 3.96 si Ali, 3%. STR, Star Boston, wala naman. Wala siyang volume. PX, ayun, nagbabounce na si PX. Ang laki ng drop nito last week eh. 2.58% at saka si ACN natin. Okay? So dito naman sa losers, hanap tayo ng may volume. Sino ba? Okay, malalaki yung drop ng iba pero ano naman yan, mga mahina yung stock talaga. Okay, RCI pullback na. Laki kasi, ilan ba yan? 30% yung binalik niya. Gano'ng kalaki yan? Ayun o, 30% ba naman? So 6% drop, PHA 4% drop. Nag-downtrend na si Mondi natin, 4.5%. ANI, 3.64. ABS, nako, break even na tayo. 3.34% drop, AGI 3% nga. Red Sea minus 2.81. Ang dami pa rin nagbi-breakdown yung mga galawan, BSC 2%. Okay, so yun po yung mga galawan dito sa market. Balik tayo dito and select tayo dito sa global markets. Okay, so ano ba nangyari dito? Oh, okay, so medyo mas maganda ngayon yung nakikita natin dito sa US. So Nasdaq futures 0.4, parang 2% yung pre-market ni Nvidia. Dow futures negative 0.05 pero parang paberde din naman yan. And S&P futures is okay din siya. Okay, so mukhang magbiberde ngayon dito sa US market, pero dito sa Europe, ano ba yung iniinda ng Europe natin? Inflation pa rin ba? Pero nagbawas na sila ng interest rates. Ayan. So laglag yung ating European markets and then bounce majority dito sa Asia. Meron pa rin mapula pero okay sa China. Pero majority is okay naman siya. Okay? So punta tayo dito sa crypto. Ayan, nag-bounce na siya. Nag-bounce na sila. So makita mo dito yung mga chart. Pa-bounce na Bitcoin. Pero bad news yun, nag-59K. 61K ulit. Ethereum 3.3 at saka si BNB natin is 572. So the rest, okay, pa-bounce. Mga 3%, 4% na galaw naman siya. Okay? So quick visit tayo dito sa mga stocks natin. Unahin natin si parang ACN. Ano nangyari dito? Mukhang okay. So very good. Kasi nagkaroon siya ng So tignan na lang natin yung support niya. Nag-double bounce siya dito sa 4.7 which is ito din naman, di ba? Meron siyang support dito last time. Wala tayong news na nakuha ngayon. So okay yan. So parang higher low. Ayan. So double bottom dito sa tama, higher low pa rin naman yan. Kasi yung mga previous, wala pa nga siya low last time. Talagang nasa trend lang siya. So very good. So on the way tayo para ma-recheck ulit yung 5.3. Especially meron siyang kung flag formation tong galaw niya. Meron na siyang maliit na breakout, di ba? So okay din naman yung itsura. Hopefully may net foreign buy pa tayo. So 22 million net foreign buy and 2.56% na galawan. So kung aabot tayo diyan, halos 10% na 8% yung potential upside in the short term nitong si ACN naman natin. So bearish pa yung MACD pero parang nag-pause na rin naman na siya, no? Tapos gusto din niyang gumalaw. Okay? So good, bullish sign kasi parang siya, double bottom din dito sa sa RSI 50 level naman natin. Okay, so hopefully matuloy itong si ACN. Next, si Plus. So nadagdagan na ba? Hindi ko napansin kung nadagdagan na siya ng ng market cap, pero lumaban siya for today's trading natin. So di ba ang sabi 25 papasok yung yung shares na yon. So anyway, kinaya naman niya. So panalo talaga yung yung investor na yun kasi naman siya kasi 800%. So mantakin mo 2 years sinumakan niya o halos 2 years si Plus and then panalo, di ba? So 20.89 million net foreign buy, good news yan kahit paano, 6.92%. Pero bukas natin malalaman yan kung matibay talaga siya kasi hindi natin alam kung ano lang to, pinitik lang siya. Yan. So although okay siya, bumalik siya pero yung kalahati nasa labas pa rin naman. Pero good sign pa rin siya. So mas maganda makita mag-ride siya ulit ng mga 14 pesos. So laki din ng galaw niya, 6.92%. Yung RSI natin is sakto, above siya ng 50, pero medyo bearish pa yung sign ng hindi pa siya tugma doon sa RSI. Medyo bearish pa yung galaw ng ng
RSI rather MACD formation nitong C+. Pero okay na rin, no? Kahit pa paano, medyo nag-recover yung price action. So, gusto ko rin makita bukas. Interesting makita kung magra-red siya ulit ng MA20. Pag hindi, baka profit taking and then maghanap pa ulit siya ng next na support level naman. Okay? Next, AGI. Ano ba to? Laglag ba yung mga earnings niya? 7% lang naman eh. Pero yung annual niya 20%, pero tignan mo nga naman naging super bearish si AJ natin. So another o hindi pa naman tama ba? O 52 weeks high kasi yung 2023 niya is actually mataas yan 2023. Ang start ng drop natin is 2020 2024. Okay. Sinasagad niya. Okay. Kung isasagad niya, meron siyang pattern naman, no? May pattern siya simula nung nag-pandemic. Ayan. So meron siyang malaking ano ba tawag dito? Range. Okay. Kung hindi mo siya makita, ito drawing natin. Meron siyang malaking range. Pero sa ngayon, as of now, yung trend natin kay AGI is talagang medyo malakas po yung yung downtrend niya. So pero okay naman yung funda niya. So parang GGS lang to eh. Drop ng drop. Okay, so bearish pa rin yung galaw. And syempre marami nag-worry na investor natin kasi bakit nga naman daw tuloy-tuloy na bumabagsak si AGI natin. So 20 pero 25 million na lang siya, 25 million net foreign sell. Baka goods na rin to na sumunod sa galaw ni PSE. Pero bakit kasi ang lakas ng niya, no? Sell off. So 3.33% drop for today and 25 million net foreign sell. So support natin is 8. Hopefully hindi na mabutas yan para mag-bounce naman siya dito. Laki din ng since 2023, no? 30% din yung drain up nitong si AJ. Pero pag nag-rally si AJ, dire-diretso din yung rally niya. Oh. So pag na-broken lang talaga yung trend ng rally niya. Ito last time, tingnan mo. Medyo nag-broken siya dito. Yan. So after nun, dumiretso na siya. Ito, nag-broken din siya dito. Dumiretso din. So para may ugali din tong si AJ natin. Okay, so pero para malapit naman na kasi may malakas na support dito sa 8. So tignan na lang po natin. Next, si Ali. Okay, so ito naman puro share buyback. So alam natin, tinutulak siya ni ni Ayala. Kaya medyo pumipitik-pitik yung galaw. Ayan, naka-recover na siya. So 1, 2, 3, 4. Quadruple bottom si si Ali natin. So meron siyang breakout, very good. So kaya pala nag-trending. So next na resistance MA 100 na yan, no? So may gap. So tingnan natin kung i-close tong Kita mo ba? Meron siyang gap dito, ito. Yan. So tingnan natin kung i-close niya din yan. Last time kino-close niya yan eh. So nagre-resist sa area na yan. So balik 30 ulit tayo pag nag-close na gap tayo for the coming few days. So ano ba yun? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So 3 days pa naman. So too early to say pero on the way naman siya. Lalo na bumalik na 158 million net for buy tapos meron siyang 3.79% na galawan po. Okay? Next, ATN. Dahil pa rin nag-uusap dito kay ATN. Ayan, so kukunti na yung volume niya pero medyo okay na yung trend niya. Tingnan mo. So bumalik ulit yung trend niya. So malapit na siya sa overbought condition natin. So parang gusto talagang pitikin eh. Ayan, so malinaw ulit. Balik tayo dito. Okay, so punta ka na dito 0.7 na. Kasi yung huling usapan natin dito sa mga 0.65 andyan na yung price action niya. So lagay ko na dyan and then obvious naman uptrend yung sayang wala na tayong BP Ayan, so okay din yung galaw ni ATN natin. So maganda yung setup niya. 1.61% na galaw. Kaya siguro nagti-trending. Hindi ko lang alam bakit siya nagkaroon ng nabuhay siya Ang dami niyang volume dito sa bandang baba. And then lastly si GGS, ayan. So 50% discount daw si GGS. Lalo na ayan first quarter earnings yan 91% pala eh. So yun nga lang para to sa long-term investors kasi yung pinakamalaking trend channel niya ayan. So downtrend din sa bigger picture si GGS. Pero parang sumagad na rin siya kasi kung nag-bounce siya tapos okay naman yung mga news niya. So baka time to bounce na rin si GGS. Grabe naman yung pagka downturn nitong si GGS since 2022 tapos pandemic na siya So very unusual.
So yung mga hardcore na blue chips trade investors, tama-tama si GGS natin. So 6% pero wala pa no, medyo kulang pa. 26.12 million net foreign buy. Pero okay na yan, medyo at least may bounce na siya dito, di ba? So yung RSI bearish pa rin. So syempre below 50 and medyo pangit pa rin yung itsura ng MACD formation naman natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. So okay naman. Maganda naman yung galaw ng yung PSE natin ngayon. Yun nga lang matamlay pa rin kasi yung net foreign buy. Pero at least hindi na tayo masyadong pessimistic as compared dito last time sa kanya. Akala ko nga 'di ba na parang binawi na niya yung malakas na drop. Akala ko magpo-pullback na siya. Pero parang lalaban siya for this week eh. Ayan. So medyo nahinto ng konti yung yung mga South Chinese, yung mga naghahabulan dun sa South China Sea. Okay po. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon channel yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon. Yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.